Isipin mo, isang araw, nagtatrabaho ka lang sa ibang bansa dahil gusto mong kumita para sa pamilya mo. Pero isang gabi, biglang nagbago ang buong buhay mo. Nakulong ka, nahulugan ng hatol na kamatayan, at bawat araw na lumilipas, hindi mo alam kung gigising ka pa kinabukasan. 13 taon. 13 taon na nasa isang kulungan sa Saudi Arabia ang isang Pilipino na nagngangalang Rodelio Dondon Lanuza. At habang lumilipas ang mga taon, isang tanong lang ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Makakauwi pa kaya ako ng buhay? Pero bago natin malaman kung ano ang nangyari kay Dondon, balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat. Noong mga panahong iyon, tulad ng maraming Pilipino, nagpunta sa Saudi Arabia si Dondon para magtrabaho. Malayo sa kanyang pamilya, pero gaya ng karamihan sa mga OFW, may dahilan kung bakit niya tiniis ang pagiging malayo, ang trabaho, ang kita, at ang pag-asang makapagbigay ng mas magandang buhay sa kanyang pamilya. Pero noong taong 2000, isang insidente ang tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Isang Saudi national ang namatay at si Dondon ay nasangkot sa insidente. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Dondon na self-defense ang nangyari. Ngunit sa proseso ng batas sa Saudi Arabia, siya ay nahatulan ng kamatayan. At doon nagsimula ang pinakamahabang paghihintay ng kanyang buhay. Hindi isang buwan, hindi isang taon, hindi 2 taon, 13 taon. Sa loob ng kulungan, lumipas ang mga kaarawan, lumipas ang mga Pasko, lumipas ang mga taon na hindi niya kasama ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, dala niya ang isang takot na hindi kayang intindihin ng taong malaya, ang posibilidad na mamatay sa kulungan. Pero hindi sumuko ang pamilya ni Dondon. Patuloy silang umasa. Patuloy nilang sinubukang humanap ng paraan para mailigtas siya. Sa Saudi Arabia, may konseptong tinatawag na jizya o blood money. Sa ilang kaso, maaaring patawarin ng pamilya ng biktima ang taong nahatulan kapalit ng kabayaran. Pero may problema. Napakalaki ng halagang kailangan. At para kay Dondon, maaaring ito na ang tanging natitirang daan para hindi matuloy ang kanyang execution. Ang hinihinging blood money ay umabot sa 3 milyon Saudi Riyals o 35 milyon pesos. Para sa isang ordinaryong pamilya, parang imposible ang ganoong halaga. Pero nagsimula ang tulungan. Nagkaroon ng fundraising efforts. May mga Pilipinong tumulong, may mga opisyal na sumubok na makialam. At habang naghahanap sila ng pera, patuloy na naghihintay si Dondon sa loob ng kulungan. Sa puntong ito, parang isang malaking orasan ng buhay ni Dondon. Hindi niya alam kung kailan matatapos ang paghihintay at hindi rin niya alam kung magiging sapat ba ang perang makukolekta. Isang tanong lang ang mahalaga. May magliligtas pa ba sa kanya? Noong 2013, dumating ang isang development na halos hindi na inaasahan ng marami. Ang pamilya ng biktima ay pumayag na patawarin si Dondon kapalit ng blood money. At may napakalaking tulong na dumating mula mismo sa Saudi government. Ayon sa mga ulat, nagbigay si King Abdullah ng humigit kumulang 2,300,000 Saudi Riyals para makatulong sa pagbabayad ng blood money. Sa wakas, pagkatapos ng 13 taon, may posibilidad ng makalabas si Dondon.
September 2013, ikalabinsyam ng Setyembre 2013. Sa wakas, nakalabas si Dondon mula sa kulungan sa Dammam. Hindi na siya isang preso, hindi na death row inmate, malaya na siya. At pagkatapos ng 13 taon, nakasakay siya sa eroplano patungong Pilipinas. At matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, isang bagay ang malinaw. Hindi na niya kailangang magising sa kulungan na iniisip kung iyon na ang huling araw niya. Pagkalipas ng 13 taon sa kulungan sa Saudi Arabia, sa wakas, nakatapak muli sa Pilipinas si Rodelio Dondon Lanuza. Bit-bit niya ang isang green bag. Pero higit sa lahat, bit-bit niya ang isang kwento ng pagkakakulong, takot, at isang krimeng halos kumitil sa kanyang buhay. 3:00 ng hapon nang dumating ang eroplanong sinasakyan niya sa NAIA at doon, naghihintay ang kanyang mga magulang. Pagkakita pa lamang niya sa kanila, agad silang nagyakapan. Matagal nilang hinintay ang sandaling iyon at sa unang pagkakataon, matapos ang 13 taon, malaya na si Dondon. Pero may isang tanong na matagal nang gustong malaman ng publiko. Ano nga ba talaga ang nangyari noong gabing napatay niya ang isang Saudi national noong taong 2000? Hindi agad nagbigay ng interview si Dondon sa mga reporter na naghihintay sa labas ng airport. Pero kalaunan, habang nasa VIP room siya kasama ang kanyang mga magulang, nakausap siya ng mga reporter at doon muli niyang iginiit ang kanyang panig. Para kay Dondon, self-defense ang nangyari. Ayon sa kanyang mga naunang pahayag, nagkaroon umano ng struggle matapos siyang tangkain ng Saudi national na sexual na abusuhin. At sa gitna ng takot at pakikipaglaban niya para sa kanyang sarili, nasaksak niya ang lalaki. Isang pangyayari na sa bandang huli ay nagbago sa buong buhay ni Dondon. Sa interview matapos ang kanyang pagdating, malinaw ang kanyang pahayag. Malinis po ang konsensya ko. At dagdag pa niya, sumpa man sa Diyos, wala talaga akong kasalanan. Ang kwento ni Dondon Lanuza ay hindi lamang tungkol sa isang Pilipinong muntik nang mamatay sa death row. Ito ay kwento tungkol sa paghihintay, pag-asa, pamilya, at sa isang pagkakataon, isang pangalawang pagkakataon sa buhay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, please don't forget to like this video at mag-subscribe sa channel para mas marami pa kayong mapanood na true stories at mga kwentong may misteryo, twist, at minsan, happy ending.